sama-sama tayong magiging sarakli. Una sa saksi, mahigit kalahating milyong pisong halaga ng pera, gamit at alahas ang ninakaw sa isang senior citizen sa Silang, Cavite. Suspect ang kapatid ng kanyang dating katiwala. Saksi, si Nico Wahe, exclusive. Iniinda pa ng 69 na taong gulang na si Nora. Hindi niya tunay na pangalan ang mga pasa sa kamay, braso at tagiliran. Matapos makipagbuno sa magnanakaw na pumasok sa kanyang tindahan madaling araw nitong Sabado sa Silang, Cavite. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagtakbo ng sospek matapos gawin ng krimen. May lumagapak, hindi ko pinansin kasi paanohan niya, nakala ko pusa lang o kaya mabait. Pag maya-maya, bigla na lang lumagapak. Hindi pa rin ako bumangon. Pag dito na sa tabi ko. Sabi sa akin huwag kayong mag-iingay, sasaksakin ko kayo. Sinubukan pa raw siyang pagsamantalahan. Sabi niya sa akin, pwedeng makakis. Ay may taklog pa ako. Sabi ko, iho, ang tanda-tanda ko na. Maawa ka naman sa akin, may nanay ka rin. Kinuha raw ng sospek ang pera ng biktima na ayon sa Silang Pulis ay aabot sa 120,000 pesos. Tinangay rin ang mga alahas at gamit na aabot sa halos kalahating milyong piso. Sa gate na ito, tumalon yung suspect para makapasok dito sa bakuran ng biktima. Saka nagpunta at naglakad diretso dito sa may tindahan kung saan natutulog ang biktima. At para makapasok dito sa tindahan ay sinira itong fiber cement board na ito at tinanggal sa lakang pinto. Saka ginawa ang krimen. Pero nabuking ng suspect. Nahulog kasi ang kanyang PhilHealth ID sa tapat ng pinto ng tindahan kung saan siya pumasok. Makikita rin sa CCTV kung saan umuwi ang sospek. Ang bahay na inuwian niya, ang bahay ng dating katiwala ng biktima sa kanyang tindahan. Tagabantay ng tindahan, tagabili ng paninda, tagabili ng gamit, etc. So, given na alam niya kung saan nagtatago ng pera, ng properties, ng jewelries and other personal belongings ng si victim. Ang sospek, kapatid daw ng katiwala ng biktima. Nang puntahan ng pulis sa bahay, wala na raw ng sospek. Pero nandoon ang dating katiwala ng biktima na siyang inaresto ng mga pulis. We were able to establish na talagang matagal ng pinagtanuhan itong mga magkapatid na pagnakawan si Lola. Ayon sa naarestong dating katiwala, wala siyang kinalaman sa ginawa ng kapatid. Hindi raw siya kasabwat sa pagnanakaw. Aminado itong kakaibang kinikilos ng kapatid noong madaling araw ng Sabado na ayon sa kanya ay dati na rin may kaso ng karnaping. Nung dumating po siya sa bahay, halos gumagapang po siya dahil syempre siya parang may tinataguan. At nang aming tanungin anong suot ng kanyang kapatid, Naka-jacket po siyang itim, tapos naka-short, pantalon, naka-wood lang po siya. Naka-wood. Kundi pula or itim. sakto sa suot ng lalaking nakita sa CCTV. Panawagan niya sa kapatid, Tol, sumuko ka na lang. Huwag mo kaming idami-dami. Dahil pamilya ako maawa ka naman sa amin. Hindi ko naman ito ginusto Sumuko ka na lang para makalabas ako rito. para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Sasampahan po ng reklamo bukas ang First District Engineer ng Batangas dahil sa tangkang panunuhol umano kay Congressman Leandro Leviste. Mahigit 3 milyong piso ang na-recover sa suspect na gusto umanong ipahinto ang investigasyon sa mga proyekto ng DPWH sa lalawigan. Saksi, si Ian Cruz. Sa isang entrapment operation, naaresto ng pulisya sa Tal, Batangas, si Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo ng DPWH. Ang dahilan, tinangka umanong suhulan ni Calalo, si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste para ipahinto ang investigasyon sa mga DPWH project sa 1st District ng lalawigan. Si Kong Leandro may tinawagan po siyang tao na nag-inform sa akin ng mga detalye. Kaya pumunta po kami doon, naabutan namin si DE na may hawak na eco bag at may lamang pera. Ayon sa pulisya, na-recover kay Calalo ang bundle-bundle na pera na aabot sa mahigit 3.1 million pesos. Isa sa inimbestigahan ng tanggapan ni Congressman Leviste, ang diking ito sa Binambang River sa Barangay Santol sa bayan ng Balayan. Ayon sa kapitan ng barangay, 2023 lang daw ito natapos, pero nawasak ang maraming bahagi ng manalasang bagyong Christine noong October 2024.
Gamit ang backhoe, binunot ang ilang sheet pile sa nasirang dike para malaman kung sapat ang haba nito. Para nga masukat yung haba ng ibinaong sheet pile dito sa nasirang dike, ang ginagawa ngayon ay bumubunot ng sample gamit itong backhoe. At nais nga nilang malaman kung gaano talaga kahaba itong sheet pile na ito para malaman kung sapat na ba yung habang yan para protektahan ang ilog na ito kapag may malakas na bagyo o ulan. Dapat 15 meters. 15 ang sheet pile. At ang unang sinukat ay 3.96, ang pangalawa ay 5.5. Kung sabihin mo na kalahati ng ginastos sa proyektong ito na 338 M o mahigit ay sa sheet pile, at sabihin po natin 1/3 lang pala ang haba ng sheet piles na actually na inilagay, yung 150 million pesos worth of sheet piles ay 50 million pesos worth lang pala ang inilagay. Sa isang panayam ng mga mamamahayag, sinabi ng kongresista na tuloy ang paghahain niya ng reklamo bukas laban sa district engineer sa tanggapan ng piskalya. We should not tolerate any corruption in DPWH. We should demand projects at better quality and lower cost and obligate contractors to correct any deficiencies immediately without additional cost to government. Beyond this case, we will push for broader reforms to address systemic problems of DPWH. Sinikap ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ni Engineer Calalo na nakadetain sa Taal Police Station. Baka makuha lang po namin panig nyo. Lawyer na lang, sir. Lawyer na lang. Opo. Engineer, tanong lang namin yung 3 million, para saan po ba yon? Sir, sa lawyer na lang po. Papatawan din ng preventive suspension ng DPWH si Engineer Calalo. Mabuti na sa kanya at nakinulong. Kung yun ang ginawa niya, hindi ho tama yan. And we don't tolerate that kind of action. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Patay ang 7 na taong gulang na lalaki matapos anurin ng rumaragas ang tubig sa Bansalan, Davao del Sur noong Biyernes. At sa report ng Bansalan Police, batay sa salaysay ng 12 anyos sa saksi, naglalaro noon ang bata at ang kanyang kaibigan sa tabi ng kanal sa harap ng isang paaralan. Nang tumaas ang tubig. Sinubukan pa raw ng 12 anyos na iligtas ang biktima at kasama nito pero tinangay rin siya. Nasagip ang 12 anyos at ang kaibigan ng biktima na 9 anyos naman. Wala pang pahayag ang pamilya ng biktima. Suspendida po ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa buong Metro Manila bukas, August 26. Dahil pa rin yan sa epekto ng habagat at low pressure area na inaasahang magpapaulan sa bansa. Wala rin pasok sa mga lalawigan ng Aurora, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Quezon, Rizal, Laguna, Batangas, Cavite, gayon din sa Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Northern at Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte. Suspendido rin ang trabaho sa lahat ng tanggapan ng gobyerno, maliban na lang kung ang mga tanggapan ay kailangan sa basic and health services at pagtugon sa kalamidad. Walang lusot ang sangkot sa anomalya sa mga proyekto ng gobyerno. Git po yan ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang talumpati ngayong National Heroes Day. At ang DPWH naman, hindi lang daw mga district engineer ang ipasususpendi o kakasuhan sakaling may matibay na ebidensya ng anomalya sa mga flood control project. Saksi, si Ivan Mayrina. Ang iilan na pinipili ang sariling interes kaysa kapakanan ng bayan ang pinatamaan ni Pangulong Bongbong Marcos sa talumpati niya ngayong National Heroes Day. Hindi lang pagpapalakas ng ating depensa ang kailangan nating tutukan upang maalagaan ating kalayaan. Kailangan din natin labanan ang banta ng katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan ng ating lipunan. Panahon na raw para gabayan ng kabataan para maging mas mapanuri at pangako ng Pangulo, mananagot ang sangkot sa anomalya at katiwalian. Ilalabas natin ang buo at pawang katotohanan at titiyakin natin hindi na mauulit ang kawalan ng respeto at malasakit sa taong bayan. Nitong mga nakaraang linggo, inspeksyon ng Pangulong Anyi palpak na flood control project sa Bulacan at rock netting at rock shed sa Cannon Road sa Benguet. Isa sa pinunan ng Pangulo, hindi umano tinrabaho ng DPWH ang slope protection at protection wall sa pundasyon ng rock shed.
Wala silang tinayo, wala silang linagay na wall, wala silang linagay na riprap, wala silang linagay na slope protection. Kaya ang valor ng kanilang trabaho is zero, complete zero. This is 260 million project. Useless. Parang tinapon mo yung pera sa ilog. Useless. How can you tell me that it's not economic sabotage? Kanina pinuntahan din ni DPWH Secretary Manuel Bonoan ang proyektong sinita ng Pangulo sa Benguet. Ayon sa DPWH, isusumiti nila agad sa Pangulo ang resulta ng investigasyon. Kaugnay naman sa flood control project sa Bulacan, nauna nang nilagay sa floating status na dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, OIC District Engineer Bryce Erickson Hernandez at 8 pang miyembro ng 1st District Engineering Office ng Lalawigan. Hinihintay pa raw ni Bonoan ang paliwanag ng mga sangkot, pero nakaumang na raw ang posibilidad ng preventive suspension laban sa kanila. Because of the yung perceived anomalous implementation of projects, yung sinasabi nating ghost project, yan ang pinakagarapal na siguro gagawin mo yan. So we're validating it and I think in a few days, siguro baka dapat hindi lang floating status yan. I have to nag-issue na po ako ng show cause order sa kanila lahat, yung mga involved dyan. And in a few days, pagka hindi satisfactory yung ano nila, then I'll have to issue again yung preventive suspension po nila. Without prejudice, of course, filing additional cases po o quarantine. Tinatayang nasa 4 proyekto mula 2022 hanggang 2025 ang bineberipika ng DPWH, kabilang ilang proyekto mula sa nakaraang administrasyon. Nasunod ng pag-aresto kay Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo, babala ni Bonoan sa iba pang district engineer. This is already a warning to everybody. Kailangan po lahat ng pagpapatupad ng mga project as the President is calling, dadawain ng gusto ng mga proyekto at dapat iwasan yung mga corruption. Hindi lang daw hanggang district engineer ay pasususpindi o kakasuhan. Sakaling may matibay na ebidensya, wala raw sasantuhin kahit mataas na opisyal ng local o national government. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Sugatan na isang bata matapos malaglag sa umaanda na sasakyan sa Roas Boulevard sa Pasay City. Ang nahulikam na insidente sa pagsaksi ni Darlene Kai. Viral ang video na ito nakuha sa Roas Boulevard sa Pasay. Biglang bumukas ang pinto ng isang sasakyan at nalaglag ang isang bata. Nakailang metro pang andar ang sasakyan bago ito tumigil at may mga lumabas para puntahan ang bata. Bumukas yung pinto. Oo, nalaglag siya. Bumukas yung pinto. Buti nakita siya, kuya. Ayon sa mga nakakitang motorista, dumurugo ang braso ng bata. Sinisikap ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ng kanyang pamilya. Ayon sa safety expert na si Louie Domingo, lubhang delikado ang nangyari, hindi lang para sa bata, kung hindi para sa ibang sasakyan. Talagang napakaraming factor. Yung tumigil ka lang doon na walang early warning, medyo delikado na rin. Isa ring katanungan ay kung may child restraint system o car seat at booster seat ba ang sasakyan. Sa ilalim ng batas, mandatory ito para sa mga sanggol at batang edad 12 pababa na walang 150 centimeters ang taas. Naiwasan din sana ang insidente kung gumagana ang child lock ng pintuan ng sasakyan. So, kung may double lock yun, secure mabuti yung lock. If ever sa ganong edad, pwede na rin turuan na huwag hawakan to, may lock yan dito, di ba, na ino-orient sila kung paano yung safety nung sasakyan na huwag gagawin. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.